Hey guys, welcome to the vlog. Ayan, so for today's video, meron lang tayo guys. Konting kwentuhan. Ayan, kasi ngayon ay September 4 na dito sa Canada. So bukas, yun yung ika-isang taon namin dito sa Canada. So yun yung i-share ko sa inyo guys, yung mga experience namin, yung mga pinagdaanan namin sa loob ng isang taon. Ayan, so doon tayo sa computer ko guys kasi nag-e-edit ako doon eh. Doon tayo magkwentuhan ng konti. Ayan. So totoo pala guys, no, pagka basement malamig. Kasi ngayon, ang weather dito sa Canada is 9. So, malamig, sobrang lamig. Pero kaya naman. At talaga lalamigin ako kasi naka-t-shirt lang ako tapos naka-shirt lang ako, no. Okay, so anyway guys, ayan, welcome back again sa aming YouTube channel. So yun guys, no, pag-uusapan natin yung gaya na sinabi ko kanina, mag-1 year na kami dito sa Canada. Kung ano ba yung mga challenges na nangyari sa amin sa loob ng isang taon, ano yung mga pagbabago, adjustment, ayan. Alright, so yun nga, no, habang nag-i-edit tayo ng video natin at na konti na lang at magre-render na rin naman ako. Ayan, so yan, gusto ko lang siya guys i-share sa inyo. Okay? So, unang-una guys siguro, yung time na dumating kami dito, syempre medyo nanibago kami ni Emma, no? Kasi hindi naman kagaya ito ng Pilipinas na mainit. Kasi nung dumating kami dito, September 5 nga, medyo malamig na rin siya ng konti. Pero hindi pa talaga siya yung sobrang malamig, no? Kasi magpapasok pa lang naman yung fall. Alright, so nandito yung pagdating namin ng Canada. Unang-una, wala kami mga gamit kasi talagang as in zero talaga yung zero talaga yung laman ng bahay, no. Ang meron lang doon is yung ref at saka yung stove. So, yun yung isa sa mga naging problema din namin ni Emma kasi nga talagang unti-unti kami namili ng mga gamit. Pero sa amin kasi guys, ginawa namin ni Emma, nung time na dumating kami dito sa Canada, talagang hindi kami bumili ng talagang mga brand new na mga furnitures, no? Talagang halos lahat yun guys is more on goodwill lang talaga, except dun sa kama namin na pinabili ko kay Julius. Kaya talagang sobrang thankful ako kay Julius noon. And nung nasa Pilipinas pa lang ako, talagang sinasabi ko sa kanya, pre, sabi ko, yun nga, makikisuyo ako sa iyo na yun lang na bili mo lang sa amin na basta na pagdating namin ng Canada or dito nga is meron na kaming may higaan. So which is yun nga, pumayag naman si Julius. Talagang sobrang thank you talaga sa iyo pre. At yun lang naman talaga yung binili naming brand new. Then yun nga, after yung buong siguro 2 weeks ng pagdat pa mula nang dumating kami dito sa Canada, yun na yung nagkutik-kutik na kami ni Emma ng bili ng mga gamit, ng table, ng sofa. Yun, buti na lang din yung sofa na inuupuan namin dito. Binigay din yun ng kapwa Pilipino natin, hindi ko na matandaan yung name, pero if ever nanood ka ngayon sir, maraming salamat dun sa sofa mo. Talagang napakagandang klase ng sofa na yun at saka sobrang komportable kami ni Emma. Okay, so yun yung unang-una mga talagang na-experience namin dito na Emma, hanggang sa ayun, napuno rin namin ang gamit. Yun nga lang, so medyo parang sumobra din yung gamit namin, no? Kaya talagang nung naglipat kami, mahirap din talaga. Ayan. So yun yung unang-una, no? Yung paglilipat at saka pag-aayos ng mga gamit. Kasi nga, syempre, wala pa tayong mga gamit dito. So yun yung una talaga naming ginawa ni Emma, yung pag-aayos ng mga gamit sa bahay. Okay? So pangalawa, yung pagsisimula dito sa Canada, medyo para sa amin, based lang sa experience namin ni Emma, medyo hindi naman kami talaga masyadong nanibago ni Emma. Yung time na nagsisimula kami dito, iniisip na lang namin, parang lang kami naglalaro, no? Yung time na dumating nga kami dito is in-enjoy lang namin kung ano yung gusto namin puntahan, napupuntahan namin, although kahit wala pa kami sasakyan ng time na yun, kasi dumating kami ng September, parang nakabili ata ako ng sasakyan, parang first week na ata ng November, parang ganun. So mga isang buwan din kami, isa't kalahati siguro kami, tama ba computation ko, September, October, o mga isang buwan, sabihin natin isang buwan mahigit, bago kami nagkaroon ng sasakyan. Yung buong buwan na yun na wala kami sasakyan, nandyan yung medyo medyo mahirap talaga na sitwasyon kasi unang-una pag gusto mong lumabas, gusto mong mag-grocery,
At saka, yun nga, mamili ng mga food mo, ng mga pagkain. So, yung medyo mahirap talaga. Kasi, syempre, wala tayong sasakyan, mag-commute tayo, and buti na lang din, sabi ko nga, thankful pa rin talaga ako kay Julius kasi nandyan. So, may time na talagang after niya ng work, ayan, so, minsan sasamahan niya kami talaga ng ano, or magme-message siya sa amin na kung gusto namin sumabay sa kanila sa grocery, ayan, para nga, hindi na kami problema. So, may time na ganun. Talagang sobrang pasalamat talaga kay Julius kasi nga siya yung nag-asikaso rin sa amin dito. Kaya nga, laging ko nga guys sinasabi sa vlog ko, no, if ever na pupunta kayo sa Canada, mas maganda talaga na meron kayong kakilala na or kaibigan or family para at least mag-guide kayo. Okay? So, pangatlo guys is yung paghahanap naman ng trabaho. So, ako kasi guys, nakapaghanap ako ng trabaho after 2 weeks ko dito sa Canada. Kasi that time talaga, sinabi ko kay Emma or pinag-usapan din talaga namin ni Emma na yung first or siguro second week ng time na dumating kami dito is talagang aayusin muna namin yung bahay. Ayusin namin yung mga SIN namin, cellphone number namin or yung SIM card, bangko, at saka yun nga, yung mga gamit sa bahay, yung mga furnitures nga. So, yung within 2 weeks na yun guys, doon namin lahat inasikaso. And so far, okay naman, no? Okay naman yung naging experience namin. Wala naman kaming naging problema sa pag-aasikaso ng mga documents. Especially SIN, yun yung unang-una kasi guys na gagawin mo talaga dito. Kasi yun ang pinaka-importante dito na magkaroon ka ng SIN. Kasi hindi ka makakakuha ng trabaho kung wala ka ng SIN number. Tapos, syempre, sa bangko. Yan. So, after ng 2 weeks nga na yun, bali yun, doon ako hanap ng trabaho. Actually, guys, yung time na dumating kami dito, nag-try na rin ako maghanap sa Indeed. Pero, sa kasamaang palad, ni isa walang tumawag. So, sabi kasi ng mga kakilala ko or mga namimit ko, medyo hindi raw tayo masyadong napapansin kasi pag ganun kasi nga wala pa tayong Canadian experience. Pero sa iba, alam ko naman sa iba meron din namang paswertehan, no, na nasaswertehan at natatawagan agad. Siguro depende rin sa klase ng work na ina-applyan mo. Tsaka depende rin sa employer na kung talagang kailangan nila ng tao. Siguro medyo hindi lang tayo binalad nung time na yun. Kaya ang nangyari, nung time na kumakain kami ni Emma sa Chinook Mall nga guys, ayan ano. So, doon kami nagtanong. Kasi nga sabi ko that time, ayoko na rin masyadong patagalin yung vacation ko or yung ano tawag dito, na kailangan talaga maghanap na ako ng trabaho. Kasi guys, ang renta ng bahay is tumatakbo na. So, hanggat maaari kasi ayaw namin talaga na ginagamit namin yung savings namin. Kasi nga, sayang din naman, di ba? At least kung magkakaroon man tayo ng work, at least merong susuporta na, di ba? Alam niyo naman yun, no? Kailangan magkaroon tayo ng suporta talaga, lalo sa financial, no? Kaya yun yung ginawa namin. So, nag-try na agad ako magtanong sa Chinook Mall nga. Sabi ko kahit anong trabaho, okay lang sa akin. Kasi ayoko mamili. Kasi nga, the more na parang namimili tayo, baka mas lalong tumagal yung waiting time natin sa paghahanap ng trabaho. Kaya sabi ko, pansamantala lang, kunin ko muna to, i-grab ko muna to, which is nga yun, nung time na lumapit ako kay Kuya Marjo, so yung supervisor ko dati that time. And yeah, saglit lang guys, talagang sabi niya, gusto ko ba? Parang ganun. Sabi ko, syempre kuya, sabi ko pwede. Sige, sabi niya, that time kasi Friday yun. Tapos, sakto may dala na akong resume noon. Tapos sabi niya, sige, pasa mo sa akin. So, binigay ko yung resume ko. Then, agad-agad nung time nung Friday na yun, parang hapon, tinawagan niya agad ako. Nang sabi niya nga na, nakausap niya na nga daw yung manager, which is yung manager namin nga, si Ma'am Nati is Pilipina rin. So, maganda rin. Talagang sobrang bait din ni Ma'am Nati. Yan, siya yung manager namin sa Chinook. Then, agad-agad nun. Monday nun, tinanggap niya na agad ako. Then, Tuesday, nag-start na agad ako. Yun nga. So, bali ang naging work ka nga dun guys. Nakikita niyo yung mga vlog ko before, nung mga una pa ako dito sa Canada, is talagang nandun ako sa food court. So, paikot-ikot ako sa food court. Minsan, assign ako sa mga bin. Maglilinis ako ng bin. Magmamap ako pag may mga dry spill, wet spill. Naranasan ko lahat yan, guys. Pero,
Nag-enjoy ako. So yun. So parang tumagal din ako doon guys, mga 5 months, no? Yeah, okay naman ako doon. Masaya naman yung mga kasama ko kahit na medyo may mga, alam niyo na, medyo matatanda na yung mga kasama ko. Pero okay siya sa akin guys. Kasi mas gusto ko yung ganong kasama kaysa yung parang ka-level natin na alam niyo na, minsan hindi natin inaasahan na merong mga pasaway din na kapwa Pilipino. Pero hindi naman natin lahat talaga masasabing okay lahat ng katrabaho natin, ano. Pero so far hanggang ngayon naman wala naman ako na experience na ganun, na tinatawag nilang crab mentality, na kapwa mo, although kapwa mo pa Pinoy, sila pa yung hihila sa iyo pababa. Pero so far wala pa naman ako na experience na ganun, kaya goods na goods tayo dyan. Okay guys, yung pang-apat, ito guys yung pinaka medyo struggle talaga, no. Ito yung masasabi natin na challenge sa atin is yung winter time. Yan guys, isa sa mga naging problema namin dito sa Alberta. Kasi nga guys, pag sinabi mong Alberta, talagang medyo malamig talaga. Hindi medyo, malamig talaga guys. So, pero nung time naman kasi na dumating kami dito ni Emma nga, and yun nga, no, parang fall, magpo-fall pa lang siya noon. So, nakapaghanda na rin naman kami ni Emma. Pero yun nga lang guys, no, yung mga jacket na pinili namin sa Goodwill, is hindi siya talaga ganun kaya, no. Medyo makapal siya pero iba pa rin guys, no, iba pa rin yung talagang mga quality na jacket talaga. Meron din naman kaming nakuhang jacket na Emma, pero pasok pa rin eh, no. So yun yung mga struggle talaga dito sa Alberta eh. Kaya nga sabi ng mga subscribers natin dyan, payo din nila sa amin na mag-invest daw talaga kami sa jacket, especially nga yan pag yung mga pagpasok ng mga winter. Kasi na-experience namin ni Emma, hindi ko makakalimutan, December yun guys, 3rd week ng December, talagang pumalo yung -43 dito sa Alberta. So talagang alam niyo yun guys, kahit tatlo pa yung suot mo, talagang mararamdaman mo pa rin talaga siya. Kasi nga yung jacket namin that time is hindi pa talaga siya ganun ka-quality. Kaya ginawa namin ni Emma, nag-invest kami ng jacket talaga, especially sa Emma kasi nga siya naglalakad pag pumapasok sa Nordstrom that time. So sabi ko sa kanya, or sabi niya rin naman sa sarili niya, na kailangan talagang bumili ng magandang quality, which is bumili talaga siya. And yun nga lang guys, medyo pricey lang talaga yung jacket niya. Pero kasi kayang-kaya siya guys hanggang up to I think -50 ata yung jacket niya. So medyo talagang mahaba siya guys. Tapos nung time na trinay niya talaga guys, talagang sabi niya okay sa kanya yung jacket na yun. Kaya yun, nag-invest talaga kami sa jacket. Tapos ako rin, ganun din, bumili na rin ako ng magandang jacket para itong this coming winter is kayanin namin ng mas maigi. Pero that time naman guys, kinaya din naman, basta nasa proper attire lang, proper layering, wala tayong magiging problema. Tsaka especially guys, yung boots, si Emma talaga yan, nag-invest din si Emma sa boots niya. Pero ako kasi guys, lagi niya akong pinagsasabihan kasi yung gamit kong sapatos talaga guys is yung rubber shoes ko lang. Sa akin kasi guys, that time, pagdating ko kasi ng trabaho, pag park ko kasi, harap na namin, pinto na namin. So, hindi ko na kailangan ng talaga mag-boots. Kasi pagdating ko sa loob ng trabaho ko, tatanggalin ko na siya. So, mas madali ko kasi tanggalin pag naka-rubber shoes lang. Kaya hindi na rin ako bumili ng boots that time. So, yun nga, ngayon parating na winter, so medyo nag-iisip na rin naman ako na bumili din. Kaya nga lang, wala pa ako masyadong makita. Kaya sabi ni Emma, ang arte-arte ko raw pagdating sa sapatos. Ayan, so medyo guys, ganun. Pero yun nga guys, no, talagang maghahanap pa rin ako ng boots ngayon. Kasi iba eh. Pag halimbawa gusto namin lumabas during winter, so at least may magagamit na ako. Okay? So, yun yung mga struggle guys or mga challenges namin na pinagdaanan dito sa Canada ng halos mag-iisang taon na, no? So, ngayon naman guys, syempre, bago ko tapusin itong vlog na to, syempre, kailangan meron akong pasasalamatan. Syempre, unang-una na yung asawa ko na laging nandyan palagi sa akin, laging sumusuporta sa mga desisyon na ginagawa ko. Minsan lang naman na, alam niyo na medyo conflict, pero naayos din naman ng agad-agad.
Okay? Then pangalawa sa mga kaibigan na tumulong, yan. Unang-una, nabanggit ko kanina, Julius, si Deb, magkapatid yun guys, si Jason, si Dwayne, si Joanne, sino pa? Si Kuya Ador, si Ate Beth, si Ate Ana, si Paeng, sino pa ba? Yung mga nami-meet namin guys sa Banff, no, yan, sila yung mga unang-una namin nakilala or naging kaibigan dito sa Canada. At saka, sino pa? Medyo may nakalimutan pa ba ako? Basta guys, kung hindi ko man matandaan yung iba pang name ng mga kaibigan na na-meet ko, yan. Maraming salamat sa inyo. Then, pangatlo, yung mga kapamilya na sumusuporta sa amin, syempre. Family ko, family ni Emma, mga kapatid ko, lahat, as in lahat guys, tita ko, yan. Talagang maraming salamat kasi from time na nagpaplano pa lang kami dito sa Canada, talagang sumuporta agad sila sa amin. And sumunod guys, na pasasalamatan ko, syempre, yung mga subscribers namin dyan. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa amin. Especially yung mga talagang avid subscriber natin dyan from day 1 namin dito sa Canada hanggang ngayon. So maraming salamat po sa inyo. And syempre guys, pasasalamatan ko rin yung mga kapwa-vlogger ko. Yan, yung mga na-meet ko. Si Dre, na-meet ko yan sa Chinook. Si Dili family. Nakakausap ko rin si Carino family. Sino pa? Sino pa mga vlogger na nakakasama natin or nakakausap natin? Si Inags, ayan. So maraming salamat sa inyo guys, no? And yan, pagpatuloy lang natin yung pag-vlog at pag-share ng mga experience natin dito sa Canada para at least yung may mga gustong pumunta rito or yung mga nagpaplano pumunta rito is magkaroon sila ng idea kung ano bang meron talaga dito sa Canada. Okay? And syempre, ang pinakahuli guys na dapat namin pasalamatan ni Emma is syempre si God. Yan, kasi syempre binigyan niya kami ng magandang buhay, good health. Syempre yung paggabay niya sa amin araw-araw. Yan, maraming salamat syempre talaga kay God. Kumbaga, everyday namin na kinakaya or nakakaya yung mga pagsubok dito sa Canada, no? And siya, at yun nga lang guys, talagang pinagdarasal lang namin ni Emma is talagang yung good health lang namin. And syempre guys, kay Zion, ano, syempre, papasalamat kami kasi binigyan kami ni God ng Zion na talagang makulit. Ayan, so sana, pag-pray lang din natin lahat guys kung ano man yung maging struggle pa na dumating sa buhay natin ngayon, sana kayanin natin lahat. Alright, so yun guys, no, hanggang dito lang siguro yung vlog ko. And yeah, maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanonood sa amin dito sa channel namin. And so yun guys, no, basta pagpapatuloy lang namin ni Emma yung pag-share namin ng experience dito, positive man yan or negative, lahat yan guys i-share namin, no? Hindi kasi pwedeng puro positive lang, hindi naman pwedeng puro negative lang. Kumbaga, kung ano yung na-experience namin dito, yun yung ikukwento namin sa inyo. Alright? So yun guys, I hope na nag-enjoy ko sa vlog namin. And yeah, hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace.